ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Unti-unting bumigat ang hangin sa pagitan ni Rosel at Chris. Tahimik silang nagkaharap. Walang nagsasalita. Ngunit sa pagitan nila parang may unos na naghihintay pumutok. Matagal nang kinikimkim ni Rosel ang sakit. Ang galit. Ang pagkadismaya. Mga damdaming dahan-dahang nagtayo ng makapal na pader sa kanyang puso. Ang kasong isinampa niya laban kay Chris ay hindi kapritso. Hindi simpleng padalos-dalos na desisyon. Para kay Rosel, iyon ang huling sandata upang ipagtanggol ang sarili niyang dignidad at higit sa lahat, upang protektahan ang kanyang mga anak. Ngunit kahit gaano pa katigas ang kanyang paninindigan, alam ni Rosel ang isang katotohanan na pilit niyang tinatakasan. Hindi madaling putulin ang ugnayan. Lalo na kung ang ugnayang iyon ay minsang naging sentro ng kanyang buhay. Sa gitna ng mabigat na tensyon, malinaw ang kondisyong inilatag ni Rosel. Isang kondisyon. Isang kapalit na halos imposible. Kung nais ni Chris na bawiin ni Rosel ang kasong isinampa laban sa kanya, kailangan niyang tanggapin ang isang napakasakit na kapalaran. Kailangan niyang tuluyang mawala sa buhay ng kanilang mga anak. Wala nang tawag. Wala nang lihim na pagkikita. Wala nang anino ng presensya sa kanilang mundo. Para kay Rosel, iyon lamang ang paraan upang manatiling tahimik at ligtas ang buhay ng kanilang mga anak. Tahimik na nakinig si Chris. Bawat salita ni Rosel ay parang mabigat na batong ibinabagsak sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang puso ay may bigat na halos hindi niya kayang dalhin. Alam niyang marami siyang pagkakamali noon. Maraming desisyong mali. Maraming pagkakataong sinayang. Ngunit kailanman hindi niya naisip na darating ang araw na ipagkakait sa kanya ang karapatang makita ang sarili niyang mga anak. Gayunpaman, nang tumingin siya sa mga mata ni Rosel, nakita niya ang isang bagay na hindi matitinag. Determinasyon. Hindi iyon pakiusap. Hindi iyon pagmamakaawa. Isa itong ultimatum. Habang nagaganap ang mabigat na pag-uusap na iyon, walang kaalam-alam si Rosel na ang kanyang anak na si Belle ay nakarinig ng mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang ama. Sa murang edad ni Belle, matalas na ang kanyang pakiramdam. Ramdam niyang may mga lihim. May mga bagay na itinatago sa kanya. At nang marinig niya na ang kanyang ama na si Chris ay nasa probinsya sa Baguio, biglang sumiklab ang isang matinding pagnanais sa kanyang puso. Kailangan niyang makita ang kanyang ama. Hindi nag-atubili si Belle na ibahagi ang kanyang plano kay Tyrone. Si Tyrone ang isa sa iilang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Alam ni Belle na hindi siya pababayaan nito. Habang nag-uusap sila, kitang-kita ang apoy ng determinasyon sa mga mata ni Belle. Para sa kanya, hindi sapat ang mga kwento. Hindi sapat ang mga paliwanag ng iba. Kailangan niyang makita si Chris. Kailangan niyang marinig mula sa mismong bibig nito kung bakit sila iniwan. Nag-alala si Tyrone. Alam niyang mapanganib ang plano. Lalo na kung malaman ni Rosel ang kanilang gagawin. Ngunit nang makita niya ang lungkot sa mga mata ni Belle ang sakit na pilit nitong itinatago. Hindi niya nagawang tumanggi. Sa huli, pumayag si Tyrone na samahan si Belle sa paglalakbay. Habang binabagtas ni Belle at Tyrone ang kalsada patungo sa Baguio, punong-puno ng pag-asa ang puso ni Belle. Iniisip niya kung ano ang sasabihin niya kay Chris kapag nagkita sila. Magagalit kaya siya? Magagalit kaya ang kanyang ama? O baka may dahilan na hindi pa niya naunawaan? Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe biglang na-flat ang gulong ng kanilang sasakyan. Napilitan silang tumigil sa gilid ng kalsada. Habang sinusuri ni Tyrone ang problema, makikita sa mukha ni Belle ang matinding pagkadismaya. Bawat minutong lumilipas parang lumalayo ang pagkakataon niyang makita si Chris. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, gumawa ng desisyon si Belle. Sumakay na lamang sila ng bus. Mas mahalaga na makarating sila sa Baguio, kaysa maghintay pa ng matagal. Kaya dali-dali silang naghanap ng bus na maaaring sakyan. Ngunit hindi nila alam. Sa parehong bus na iyon ay naroroon ang mga tauhan ni Via. Matagal nang may lihim na plano si Via laban kina Rosel at sa kanyang pamilya. Tahimik siyang kumikilos sa likod ng mga pangyayari.
Parang isang aninong naghihintay lamang ng tamang sandali upang umatake. Sa loob ng bus, nagkatinginan ang mga tauhan ni Via. Tahimik, malamig, at pagkatapos isa-isa nilang sinimulan ang kanilang plano. Nakipag-usap sila sa konduktor. Lihim na kinunsaba ito. May pinalitan silang bahagi sa gulong ng sasakyan nang walang nakapansin. Halos walang nakahalata sa ginawa nila. Halos. Maliban kay Gomer. Nagkataong naroon din si Gomer sa lugar at napansin niya ang kahina-hinalang kilos ng mga tauhan ni Via. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bago pa siya makapagbabala, umandar na ang bus. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kalsada, walang kaalam-alam sina Belle at Tyrone sa panganib na papalapit. Masayang nagkukwento si Belle tungkol sa kung ano ang gagawin niya kapag nakita niya si Chris. Sa kanyang mga salita ay maririnig ang pananabik. Ang pag-asa. Ang pananampalataya ng isang anak na gustong maibalik ang nawalang ugnayan. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang malakas na ingay ang biglang umalingaw-ngaw. Sumabog ang gulong. Nawala ng kontrol ang bus. Nagkagulo ang mga pasahero. May mga sumigaw. May mga kumapit sa kanilang upuan. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagkaroon ng aksidente na walang sinuman ang nakapaghanda. Mabilis na kumalat ang balita. At nang makarating ito kay Rosel, parang gumuho ang buong mundo niya. Nang marinig niyang ang kanyang mga anak, ang kambal niyang mga anak, ay nasangkot sa aksidente. Nang hina ang kanyang tuhod. Ang matapang na babaeng handang ipaglaban ang kanyang prinsipyo, ay biglang naging isang ina na desperadong nagmamakaawa sa kapalaran. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, paulit-ulit niyang sinasabi ang isang pangako. Kahit ano. Kahit anong hilingin ng kanyang mga anak ibibigay niya. Kahit ang mga bagay na dati niyang ipinaglalaban. Kaya niyang isuko. Para kay Rosel, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng kanyang mga anak. Samantala, tahimik na nagmamasid si Vea. Sa kanyang mga labi ay may malamig na ngiti. Isang ngiting halos hindi mapansin ng iba. Para kay Vea, ang aksidenteng iyon ay hindi trahedya. Isa lamang itong hakbang. Isang hakbang papalapit sa tagumpay ng kanyang plano. Alam niya na habang nasasaktan si Rosel, dahil sa nangyari sa kanyang mga anak mas lalo itong manghihina. Mas madali niyang mababali ang kalooban nito. At habang nakahiga sa ospital ang kambal na lumalaban para sa kanilang buhay. Unti-unting nararamdaman ni Rosel ang bigat ng bawat desisyong ginawa niya. Sa katahimikan ng gabi sa ospital. Habang nakatingin siya sa kanyang mga anak na walang malay. Unti-unti niyang tinatanong ang sarili. Tama ba ang lahat ng pinili niya? Dahil sa gitna ng galit, sakit at paghihiganti. May isang katotohanang hindi niya matatakasan. Ang lahat ng ito ay hindi lamang tungkol kina Rosel at Chris. Ito ay tungkol sa mga batang sina Belle at ang kanyang kambal. Mga bata ngayon ay nagdurusa sa gitna ng mga lihim, galit at mga planong binuo ng mga taong nasa paligid nila. At habang lalong lumalalim ang gabi, unti-unting gumuho ang matagal ng pinanghahawakang katatagan ni Rosel. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming laban sa buhay. Si Rosel ay tuluyang napaluha. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. At sa katahimikan ng ospital. Tahimik siyang nagdasal. Na sana, kahit isang beses pa, bigyan sila ng tadhana ng isa pang pagkakataon. Ang maingay na mundo sa labas ay parang biglang naglaho. Ang natira lamang ay ang mahinang tunog ng mga makinang nakakabit sa katawan ng kanyang mga anak at ang mabigat na paghinga ng isang ina na halos hindi na malaman kung saan hugot ng lakas. Mahigpit na hawak ni Rosel ang kamay ni Belle. Mainit pa ito ngunit walang galaw. Sa kabilang kama ay naroon ang kambal ni Belle, nakahiga rin, nakapikit at tila lumalaban sa isang laban na hindi nakikita ng mata. Unti-unting tumulo ang luha sa pisngi ni Rosel. Belle anak, mahina niyang bulong. Patawarin mo si Mama di. Ang mga salitang iyon ay halos hindi lumabas sa kanyang labi. Para bang bawat pantig ay may dalang bigat ng libong pagsisisi. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, biglang bumalik sa kanyang isip ang mga sandaling kasama niya si Chris noon. Mga araw na puno ng pangarap. Mga gabing puno ng pangako. Ngunit ang mga alaalang iyon ay agad niyang itinaboy. Dahil ngayon ang realidad ay ibang-iba.
Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakarating na rin ang balita kay Chris. Nang marinig niya mula sa isang kakilala na nasangkot sa aksidente ang bus na sinasakyan ni Belle at Tyrone, tila nanigas ang buong katawan niya. Hindi maaari at mahina niyang sambit. Hindi nag-atubili si Chris. Agad siyang sumakay ng sasakyan at halos hindi niya napansin kung gaano kabilis niyang binagtas ang kalsada patungo sa ospital. Habang nagmamaneho, paulit-ulit niyang inaalala ang mga huling salitang sinabi ni Rosel. Ang ultimatum. Ang utos na tuluyan siyang mawala sa buhay ng kanyang mga anak. Ngunit paano niya magagawa iyon ngayon? Paano niya kayang manatiling malayo kung ang mga anak niya ay nasa bingit ng kamatayan? Pagdating sa ospital, halos patakbo siyang pumasok sa emergency ward. Ang bawat hakbang niya ay puno ng takot. Takot na baka huli na ang lahat. Sa kabilang dako naman, tahimik na nakaupo si Tyrone sa isang upuan sa labas ng silid. May mga gasgas siya sa braso at noo. Ngunit hindi niya iyon alintana. Ang tanging nasa isip niya ay ang nangyari. Ang malakas na pagsabog ng gulong. Ang pag-ikot ng bus. Ang sigawan ng mga tao. At ang sandaling nakita niyang nawalan ng malay si Belle. Biglang napalingon si Tyrone nang may tumakbong lalaki papasok sa koridor. Si Chris. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nasaan sila? Halos pabulong ngunit nanginginig na tanong ni Chris. Tinuro ni Tyrone ang silid. Nasa loob si Belle at ang kambal niya, sagot ni Tyrone. Ngunit bago pa makapasok si Chris, bumukas ang pinto ng silid. At doon lumabas si Rosel. Nagkaharap silang muli. Ngunit ngayon, wala na ang galit na kanina ay naglalagablab sa kanyang mga mata. Ang naroon lamang ay pagod, takot at sakit. Nanigas si Chris sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung may karapatan pa ba siyang lumapit. Ngunit sa sandaling iyon, narinig nila ang boses ng doktor. Ang pamilya ng mga batang nasa aksidente. Agad na lumapit sina Rosel, Chris at Tyrone. Malalim na huminga ang doktor bago nagsalita. Malubha ang kanilang kalagayan pero ginagawa namin ang lahat upang mailigtas sila. Para kay Rosel, parang bumagsak muli ang mundo. Napahawak siya sa pader upang hindi matumba. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng galit at pag-iwas. Wala siyang lakas na pigilan ang sarili. Napalingon siya kay Chris. At sa mahina ngunit basag na tinig, sinabi niya ang mga salitang hindi niya kailanman inisip na lalabas muli sa kanyang bibig. Chris, tulungan mo ako. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa puso ni Chris. Sa loob ng maraming taon, iyon ang unang pagkakataon na narinig niyang muli ang paghingi ng tulong ni Rosel. Hindi na siya nagdalawang isip. Lumapit siya. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon ng pagkakahiwalay, nagkatabi silang muli sa harap ng silid kung saan nakahiga ang kanilang mga anak. Ngunit sa kabilang dako ng lungsod, tahimik na nakaupo si Via sa loob ng kanyang kotse. Sa kanyang kamay ay may hawak na telepono. At sa kabilang linya ay isa sa kanyang mga tauhan. Natapos na ang unang hakbang, sabi ng lalaki. Sandaling nanahimik si Via. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umiti. Isang malamig na ngiti na puno ng lihim na plano. Magaling, mahina niyang sagot. Pero tandaan ninyo, hindi pa ito ang katapusan. Sa kanyang mga mata ay may nagliliyab na layunin. Dahil para kay Via, ang aksidente ay simula pa lamang. Ang tunay na plano ay sisira hindi lamang sa katahimikan ni Rosel at Chris, kundi sa buong pamilya nila.